oras natin dyan, 7 o'clock ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-usapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey, Carla, Jules. Happy Tuesday! Happy Tuesday! Oh, umulan na naman kagabi, ha? Pero may liwalag ulit tayo sa background, nakikita ako. Oo nga eh. Good job sa ating lightman. Actually, alam nyo kasi may papasok na bagyo. Actually, dalawang bagyo. Pero yung isa nauuna na papasok sa Philippine Area of Responsibility. At tinatayang yung second na bagyo daw ay baka next week pa raw. Medyo malayo pa naman siya. Kaya mag-expect na natin bandang hapon maulan. Bagamat hindi tatama sa kalupaan yang papasok na bagyo. Bagyong Ineng. Bagyong Ineng dito, maghihila na naman siya ng Habagat. So magpapaulan sa atin yan. Malamig na naman mamaya ang panahon. Pero mainit eh. Kahit umuulan. So umaga hanggang hapon. Paggabi, Malamig na. Malamig na. Lakas ng ulan. Pero yan na naman, traffic na naman, of course. Oo nga eh. Lalo na sa may east area pa rin. Kasi syempre ang LRT 2, di ba? Extension. Tuloy-tuloy yan. Mga ilang years kaya yun? Mga 2 years siguro. 3 years. 3 years na traffic Speaking of dyan. LRT, excited tayo dun sa bagong beep car. Ayan, Na pwede na rin daw gamitin kahit sa mga buses and taxis and also to Exciting. purchase goods. So yan yung aabangan natin. Of course, syempre, ngayong umaga, importante rin po pag-usapan natin ang mga napapanuhang issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment! Alright, para sa ating unang Teka Moment, usaping eleksyon 2016 tayo. Kung maalala nyo guys, sa pag-usapan natin itong presidential debate sa pangungunahan ng COMELEC. Kaya naman inaasahan na sisimulan ito this February 2016 kung saan nga pasok ito sa election period. Base nga dito sa debate na ito, lahat ng maimbitahan dito ay makakandidato para sa presidente at vice president. Inaasahan na gagawin ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. So all in all, 3 debates yan for the presidential elections at isang VP debate naman. Ang huling debate pala ay naganap noong 1992, ngunit naging mahirap pala na i-compel ang mga candidates na makiisa o sumali dito sa debate. Kaya naman ang hinahanap na solusyon ng COMELEC ay maaaring magbigay ng amendment dito sa election law para nga makompel itong mga kandidato. Pero as of now, public demand pa rin ang kumbaga, aasahan ng COMELEC para siyempre mahikayat lahat ng mga candidates na sumali dito sa debate. Ito, siyempre, ang debate sa to ay aasahan natin para mas makilala natin itong mga kandidato natin at siyempre makilala din natin o malaman natin yung mga posisyon ng mga candidates natin pagdating sa iba't ibang mga social issues. Pagdating sa budget, sabi ng COMELEC na hahanapan nila kung saan nila kukunin itong budget na to. Pero most likely, sa voter education budget nila kukunin ang pondo para sa debate ng presidente at VP. Really very important kasi magiging guide yan ng mga netizens kung sino ba yung dapat nilang iboto. So, maganda rin na anyway, yung sa COMELEC na may 120 days na campaign period na mas pinatagal siya para mas makilala natin na mabuti yung mga kandidato. Actually, sana sumipot lahat. Alam nyo, hindi lahat ng mga kandidato gusto ang mga debate. That's right. Minsan kasi ang gusto lang nila yung bola-bola, takit sa camera, pero yung... Hindi, dyan magkakaalaman, dyan natin malalaman. Pag tinanong o kaya naipit sa isang tanong, makikita natin, dun yung kawalan niya ng kakayahan maging leader, no? Pero may mga gustong-gusto naman ng debate. Kasi may iba sharp talaga mag-isip eh. Sama mo na dyan, Senador Miriam Defensor sa dyan. Oo. Actually, sinusuportahan niya itong debate. Alright, sa ibang balita naman, kami po ay lubos na nakikiramay sa pagpanaw ng dating senador na si Butch Aquino, ang kapatid po ni former Senator Ninoy Aquino. Siya po ay pumanaw kahapon sa Cardinal Santos Medical Center. Siya po ay isa sa mga nanguna sa tinatawag na ATOM or August 21 movement noong 1986. So kami po ay nakikiramay dito po sa telebisyon ng Bayan. Okay, susunod po nating Teka Moment. 10 bagong helicopters ang binili ng pamahalaan para sa Philippine Air Force. Ito po'y itinurn over kahapon at sinaksihan nila Defense Secretary Volter Gasmin, kayo na rin US Ambassador Phil Goldberg, Canadian Ambassador Neil Reeder at Italian Ambassador Massimo Rosiglo. At alam niyo po, itong mga helicopters ito ay gagamitin para sa Tactical Helicopter Wing para sa internal security operations. Gayon na rin yung pag-transport sa mga VIPs sa darating na Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa Nobyembre. So ito, 8 bilyon ang halaga
hindi nililinaw ng pamahalaan, hindi ito para sa paghahanda natin na makipagbakbakan o makipaggera sa ibang bansa. So this is more of the really makasabay tayo sa modernization program ng Philippine Air Force. Kasama ng modernization program, ito'y para magamit dito sa atin internal use. Ay kasi nga talagang pinapaigting at mas pinapalakas ngayon ng Philippine Air Force. Kasama dyan ang pag-procure ng mga bagong kagamitan. Sabi nila dati, pag Philippine Air Force ang pinag-uusapan, puro air, walang force. Pero ngayon, within Kompleto. 5 years, kompleto na tayo. Alright? Okay, Good this job. yan, this is also for internal security operations. Pero ito naman, alam niyo ba ito mga kantang, I'll make love to you, end of the I'll road, make love miss you to like you. crazy, at all by myself. Ilan lang po yan. Okay, sige. Then, ikaw muna. Nagda-dub smash na sila. Ilan lang po ito sa mga composition ng ating music genius na si David Foster at mamaya alas 8 sa Smart Araneta Coliseum ay magtatanghal po ulit siya sa ating bansa kasama ang Boyz II Men, si Natalie Cole, of course kasama si Charisse Wow. Pempenko at ang asang American Idol and Grammy nominee na si Ruben Studdard and si X Factor Philippines finalist Mark Mabasa. Mabasa. Kasama din yung Si Jerfield Flores. Jerfield. Alam mo, nakasama ko sa Japan yan sina Charisse Pempenko at saka si Mark Mabasa. Talagang napakagagaling. Oo, wala akong Lumebel ba masabi. sa'yo? Hands down. Kaya. Hindi, Yung sumayaw talent ako mo. Sumayaw ako sa benefit concert for the Filipino people sa Japan. Pero yun nga, ang galing-galing nila Charisse. At kasama nga rin si kasi sabi ni David Foster, kaya siya patuloy na bumabalik dito sa ating bansa, is nakita niya yung pagmamahal ng mga bawat Pilipino sa musika. Kaya siya malapit ang kanyang loob dito. At as long as he can, sabi niya, hahanap siya at hahanap ng mga bagong talento na magagaling sa pagkanta. Kasama si Natalie Cole. Kilala niyo si Natalie Cole? naman. Ang anak ni Nat King Cole. Yes. Sana And may of course, tickets Boyz tayo, II no? Men. Oo nga, hihingi tayo kay Cha at kay Mark. Tickets po. Okay, yan po. So mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Workday Tuesday. Unang-una pag-uusapan po natin itong investment scam. Next naman itong gay lingo bilang bahagi ng ebolusyon ng wika. Chorba. At Chorba. Chorba. Jenes. Charot. Charot. Wale. Okay, mamaya yan. Tapos siyempre pag-uusapan din natin ang bawas singil sa kuryente ngayong Agosto. Wow! Guys, open-minded ba kayo? Dahil mga boss, mapapanood din natin ang Real Talk, Cookie Master Boss at ang ETC. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood by live streaming ptv.ph. Maaari nyong ilike ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin aming YouTube page, PTV Space PH. Okay, dahil po open-minded si Carlia, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang Good morning, boss!